Sa inyong lahat at narito na yung ating 11 p.m. update sa binabantayan pa rin natin na si Super Typhoon Nando na may international name na Ragasa. At kanina nga pong alas 3 ng hapon ay naglandfall ang bagyong si Nando dito sa may Panuitan Island sa Calayan, Cagayan. Nakaisang landfall lang po itong bagyong si Nando. Ito ay kuha ng ating APARI Doppler radar kung saan yung matanga ng bagyo ay sumakto po dito sa isla ng Panuitan. Samantala, as of 11 p.m. update nga po natin, huling namataan, 145 km west-northwest ng Calayan sa Cagayan ang bagyong si Nando habang papalayo na dito sa ating bansa at ito ay may lakas na sa 205 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso naman na nasa 285 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa kanluran na sa 20 kilometers per hour. Posible nga po bukas ng umaga ay lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility, pero makikita ninyo may epekto pa rin yung southwest monsoon lalong-lalo na sa may central and southern Luzon, habang may monitor po tayo na isang low pressure area, naka-high chance na po or malaki na yung posibilidad na ito ay maging bagyo within 24 hours. So by tomorrow, pwede ito maging bagyo at by tomorrow din, araw ng Martes, maaari na itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan itong low pressure area, mahigit 1,300 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Base po sa pinakahuling mga datos natin, posible itong kumilos pa kanluran at maaari pong ang area ng Bicol Region, Visayas, or pwede rin po kung sakaling magbabago tayo ng track dito sa may area ng Central Luzon. So bibigay po tayo ng update sa mga susunod na sandali or sa mga susunod na araw dito sa low pressure area na ating binabantayan. Dito po ulit sa bagyong si Nando, ito yung kanyang latest track at inaasahan nga natin na ito ay kikilos na papalayo ng ating bansa palabas ng Philippine Area of Responsibility bukas alas 8 ng umaga. Inaasahan natin nasa labas na ito ng PAR at ang ating pong forecast track or forecast position 800 km west ng Itbayat sa Batanes. By after 24 hours po, nasa 625 km nito ng kanluran ng Basco sa Batanes. Patungo po ang bagyong Nando dito sa may southern part ng China. Samantala, nakataas pa rin ang signal number 4, so wala na po tayong signal number 5 sa kasalukuyan. Signal number 4 ngayon sa western portion ng Babuyan Islands, northwestern portion ng Cagayan, at gayon din sa northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 2 naman sa Batanes, nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, northern and central portion ng Cagayan, northern and central portion ng Apayao, at nalalabing bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, northern portion ng Isabela, the rest of Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, Ilocos Sur, at northern portion ng La Union. Signal number 1 naman po sa nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, the rest of Benguet and the rest of La Union, gayon din ang mga lalawigan ng Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, at ang northern portion ng Quezon kasama yung Polillo Island. Sa mga lugar po kung saan nakataas ang ating mga tropical cyclone wind signal, asahan pa rin ang mga pagbugso ng hangin na dala ng bagyong si Nando. But inaasahan po natin na sa mga susunod na oras, lalo na po sa ating 5 a.m. update ay mababawasan na po yung mga lugar kung saan may nakataas sa tropical cyclone wind signal, lalo na't papalayo na ng bansa ang bagyong si Nando. So ito po ay yung inaasahan nating lakas ng hangin. Pagdating po sa ulan, meron po tayong inilabas na heavy rainfall outlook, ang ating weather advisory. Inaasahan po natin ngayong gabi, may malalakas na mga pag-ulan pa ring maranasan, partikular na sa Ilocos Region, Cordillera, kasama yung lalawigan ng Cagayan, at maaari po umabot hanggang dito sa may Pangasinan. Dahil naman sa southwest muson ng habagat, ngayong gabi hanggang madaling araw, ay may malalakas sa mga pag-ulan pa rin tayo, lalo na sa may Calabarzon area, partikular na sa Laguna, Batangas, Cavite, Rizal at Metro Manila, at sa mga areas ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Bukas, inaasahan natin sa paglayo ng bagyo ay mababawasan na rin yung epekto ng southwest monsoon o habagat. Kaya po bukas, inaasahan natin na dito na lamang po sa may western section ng northern and central Luzon
at gayon din kasama ang Occidental Mindoro, ang inaasahan natin na katamtaman hanggang sa malalakas na mga pagulan. Ito po ay dulot ng hanging habagat at posible po yung trough o mga kaulap na dala ng bagyong si Nando ay maaaring magdali pa rin ng mga pagulan sa Ilocos Norte at Ilocos Sur kasama La Union at Benguet. So mag-ingat po no, mga kababayan sa mga posibilidad pa rin ng mga flash flood, mga biglang pagbaha at pagguho ng lupa kung saan nga may nakataas po tayo or may naka-issue tayo ng mga lalo na ng mga heavy rainfall update po natin. Samantala naman, asahan pa rin po ngayong gabi ang mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng ating bansa sa Kamaynilaan, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas at Mindanao. Ito po ay dulot ng hanging habagat na pinalalakas ng bagyong si Nando. Pero inaasahan natin na sa pag-alis po ng bagyong Nando ay mababawasan na rin yung mga pagbugso ng hangin na dala ng hanging habagat. May nakataas pa rin po tayong gale warning. Ito naman yung babala natin sa malalaking pag-alon ng karagatan, partikular na sa mga baybayin ng Northern and Central Luzon, sa mga maliit na sakyang pandagat at sa maliliit na mga bangka. Delikado pong maglayag dito sa mga areas ng Northern and Central Luzon dahil nga magiging maalon yung karagatan, bunsod po ito ng epekto ng bagyong Nando. At meron pa rin po tayong nakataas na or naka-issue na storm surge warning. Partikular na nga, inaasahan pa natin hanggang 3 metrong taas ng alon ang maring humampas sa mga baybayin ng northern portion ng Ilocos Norte, ganyan ang ilang bahagi ng Batanes, Cagayan, Ilocos at Ilocos Sur. So mag-ingat pa rin po sa mga kababayan natin, huwag muna pong pumunta sa mga baybay dagat, sa mga nabanggit na lugar dahil inaasahan pa rin natin yung malalaking alon na dala ng bagyong Nando. As of 11 PM naman, ay meron po tayong mga naka-issue ng mga heavy rainfall warning dito po sa area ng Northern Luzon, lalong-lalo na sa Ilocos Region, Cordillera at ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, particular na nga sa lalawigan ng Cagayan. Dito naman po sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan, nakataas naman as of 11 PM, naka-heavy rainfall warning, naka-orange warning po ang Bataan, Pampanga at gayon din yung area ng Bulacan, habang yellow heavy rainfall warning ang Zambales, Tarlac at ang Calabarzon, kasama dyan yung Metro Manila. Muli po, no, inaasahan natin ngayong gabi hanggang madaling araw may mga posibilidad pa rin ng malalakas na mga pagulan. Bukas po, bandang tanghali, mababawasan na significantly yung malalakas na mga pagulan sa bahagi ng Calabarzon kasama yung Metro Manila. So magbibigay po tayo ng update ulit bukas bandang alas 5 na umaga pagdating po sa mga inaasahan nating magiging lagay ng panahon, lalo na't papalayo na yung bagyong si Nando. Pero nagbabala pa rin po tayo dito sa Pag-asa. Mag-ingat po sa mga posibilidad pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, mga flash floods and landslide na dulot po ng pinagsama epekto ng bagyong Nando at ng hanging habagat or southwest monsoon. So bukas po, magkita-kita po tayo alas 5 na umaga yung ating susunod na update para sa bagyong si Nando. At maaari pa rin po yung bumisita at mag-follow sa iba't ibang mga social media platforms ng Pag-asa sa X, Facebook, YouTube at sa dalawa nating websites, pag-asa.dc.gov.ph at panahon.gov.ph. Ako naman po si Obet Badrina. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat.